Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, ating mga minamahal na mga kababayan. Nandito man kayo sa loob ng bansa o kayo man ay nasa labas ng ating mahal na inang bayang Pilipinas, sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control. Kasama natin si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast, of course si Hero, and sa ating pong live audio streaming, kasama naman natin dyan si Justin. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel, sa ating pong YouTube channel sa YouTube browser po ninyo, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Kaya't ang aming pong pakisuyo, paki-like na lang and follow our Radyo Pilipinas official Facebook page. At please subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. At bago ko makalimutan, tayo rin ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Yan po iba't iba natin mga platforms kung saan nyo po kami pwedeng masubaybayan, mapakinggan. Saan man panig po kayo ng mundo naroroon. Alright, sa araw na ito, sa episode na ito ng Global na Tayo, isa na namang usaping pang-global ang pag-uusapan natin. Hindi lang nakakaapekto sa Pilipinas, kundi sa pang-estado ng global economy per se. Kaya yung ating mga overseas Filipino workers, makinig po kayo, at yung ating mga Pilipino nandito sa loob ng bansa. Bakit ko sinabi yan? Sapagkat itong si US President Donald Trump ay nagdesisyon na naman itong mga nakalipas na araw na itaas ang taripa na kanyang ipapataw sa global economy from 10% to 15%. Okay? Yan po ay sa likod na naging desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos na sabihing unconstitutional yung kanyang mga ginawang pagpataw ng taripa. Sa iba't ibang bansa, including the Philippines. Including tayo. So from 10%, tinaas pa niya ng 15%. Alright? Ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa global economy? At eventually, anong maaaring maging epekto nito sa Pilipinas? Itong 15% na ito. Tayo ba ngayon, meaning ang ating bang economic managers, ay muling pupunta ng Estados Unidos upang makipag-usap? Para makipag-negotiate dito sa gustong mangyari ulit ni US President Donald Trump na 15%. So alamin natin yan, tingnan natin ang pananaw dyan ng ating economic expert, walang iba, mula po sa Canada, live from Canada, ang ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang umaga po dito sa Pilipinas at maraming salamat pong muli. Magandang umaga sa inyo dyan, Ray, at magandang gabi dito sa ating location sa British Columbia. Thanks for having me again. It is our honor and pleasure, as always, Dr. Batu, for having you in our program. Thank you very much. Well, Dr. Batu, ito na naman tayo. Mukhang nagtantrum na naman itong si US President Donald Trump, from 10%, dadagdagan pa niya, gagawin niyang 15% yung taripa sa likod na naging desisyon mismo ng kanilang Supreme Court doon na unconstitutional itong mga naunang taripang pinataw ni US President Donald Trump, including dito sa Pilipinas. So, ano pong dapat naming asahan dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, Dr. Batu, including of course, sa epekto nito sa global economy?
So, himayin natin yan, Ray, yung issue na yan. Sa taripa, meron kasi tayong tinatawag na direct and indirect effects. Mhm. Since sa Pilipinas po ay may exemption tayo, which is a good thing. No? So, Mhm. many of the products na ine-export natin papuntang United States, in particular, yung agricultural products Mm. and yung mga semiconductors, these are exempt dyan sa mga tariffs na yan. So, insofar as the direct effect goes, medyo wala tayong epekto dyan. Walang epekto sa atin. Sa Pilipinas, Okay. because of the exemption, which is a good thing, at yan na-negotiate na yan nung nakaraang taon pa. So, nandyan na yan. That's already in place. Mhm. Now, what worries me, Ray, is the indirect or yung tinatawag nating secondary effect. So, Okay. paliwanag ko yan. Kasi ang nangyayari po kapag ka nag-impose ng taripa ang Estados Unidos, at itong taripa na ito, Ray, ang tawag natin ito ay global tariff ito. Mhm. So, saklaw nito ang nakararaming mga bansa. No? Kasi meron ding taripa, Ray, na sectoral tariffs eh. So, may Mhm. mga tariffs na nag-a-apply sa specific sectors. Itong pinag-uusapan natin ay global tariff. Okay. Ang sinabi ng Supreme Court ng Estados Unidos is that Donald Trump does not have the authority under that law na Mhm. ginamit nila para ma-impose yung tariff na yan. So, na-nullify yun. So, ang ginawa ni Trump ngayon, meron siyang mga iba't iba pang mga tools na pwede niyang gamitin. Mhm. Kagaya ngayon, under the guise of national security, Mhm. nag-impose siya ng panibagong set of global tariffs. So, ito ngayon nakita natin ngayon. And of course, sa US, gagawin nila dyan is yung mga kalaban ni Donald Trump pupunta sa Supreme Court, no? At ina-nullify na naman yan, at malapit na ang midterm election sa US, kapag ka ang US Congress ina-dominate ng Democrat, pwede rin inalipay yan ng Congress yung mga tariff na yan. Mhm. So, expect natin that there will be another roller coaster ride for global tariffs again in the coming months and years. Kasi nga, napaka-uncertain ng global trading environment sa ngayon as a result of these tariffs. So, punta tayo sa secondary effect. Ang nangyari kasi, Ray, nagiging uncertain yung global markets natin as a Mhm. result. Mhm. And kapag ka nagkakaroon ng heightened uncertainty, nagmamahal ang cost of trading. Kasi ang nagiging uncertain yung trading environment natin. At yan ay magkakaroon niya na ngayon ng epekto sa paglago ng ekonomiya Mhm. ng mga bansa. Mhm. Kabilang na rin po ang Pilipinas. Mhm. So kapag ka nagkaroon ng pagbabagal, no, sa paglago ng ekonomiya ng maraming bansa, halimbawa, yung mga bansa na kung saan tayo nag-e-export, kagaya kasama ng Estados Unidos dyan, nandyan ang mga bansang Japan, China, nandyan din ang mga bansa sa Europa at sa ASEAN din. Kapag ka bumagal po ang paglago ng ekonomiya ng sa daigdig, ang nangyayari po dyan, mga kababayan, is bumabagal yung tinatawag nating export demand Ayun. sa kanilang Okay. part. Oo, so, magiging matumal ngayon yung pag-export natin. Yun yung unang epekto. Mhm. Ikalawa, Ray, tanda natin that our economy, about 10% of our gross domestic product comes from remittances. Mhm. At kapag ka nagkaroon ng pagbagal sa paglago ng global economy, nagkakaroon yan ng impact sa remittances. So meron din tayong epekto dyan. Kasi ang basihan nito, bago ko balik sa iyo, Ray, is that ang mga bansa po ay konektado. Mhm. Hindi tayo, baga may kasabihan, Ray, no man is an island. Yes. Mhm. Ang global trading environment po ay may tinatawag tayong interdependence among countries. So, magkakakonekta yan, yung global supply chain, magkakakonekta yan, pati global labor markets, yung mga remittances, they're all interconnected. So, kapag ka nagkaroon ng heightened uncertainty, as a result of the connectedness of the different economies, maaapektuhan po lahat. Alright. Okay. Pero kanina nabanggit mo, Dr. Batu, yun nga yung epekto sa global economy, particularly sa exports. Ano po? Ngayon, of course, nabanggit din kanina, itong Pilipinas hindi masyadong apektado, particularly yung mga agricultural products natin, pati semiconductors. Ano po, dahil tinanggal yung tariff dyan. But, ang tanong, kung babagal ang global economy, lalo na yung pag-uusapan ay volume ng exports,
Hindi ba parang makakaapekto rin yun sa ating mga agricultural products and semiconductors? Bibigyan kita rin ng konkretong example. No? So, nabanggit ko kanina yung pagbagal ng global economy. So, eh, tayo ay meron tayong exemption sa ating semiconductors. So, which is a good thing. Mhm. Makakapag-export tayo sa US, zero tariffs yan, walang problema. Pero itong kapag ka bumagal ang paglago ng mga ekonomiya, bumabagal yung demand din nila sa mga Yes. produkto. Mhm. At bumabagal din yung kanilang demand o bumababa yung demand for certain products kagaya halimbawa ng mga gadgets. Yes. So pagka naging matumal ang demand for gadgets, magiging matumal din ang demand for semiconductors. So even though we enjoy an exemption, yung second order effect niya, yung nabanggit ko kanina, yan ang malamang natatama sa atin. And hindi lang yan, Ray, exclusively for the Philippines. Mhm. Lahat ng bansa matatamaan yan kasi global yung naging slowdown no, as a result of the heightened uncertainty dahil dyan sa mga taripa na yan. Okay, pero anong dapat gawin ng Pilipinas natin dito sa bansa nating Pilipinas, lalo na yung ating mga economic managers, maging yung ating manufacturing sector, to counter this, at least to prevent large scale losses dahil dito? So, alam mo Ray, may mga kailangan gawin but the thing is because you will need to alter the structure of the economy. Okay. Altering the structure of an economy takes time. So we cannot do this even in one term of a president. Mhm. Considering si President Marcos Jr. Patapos na yung termino niya, 2 years na, no? Lagpas na tayo sa midterm, malapit na ang 2028. So hindi na kakayanin na baguhin yung struktura. So kung meron mang kailangan gawin ngayon yung mga economic managers is more short-term solutions, or kung gusto nilang simulan yung structural change, pwede na nilang simulan yan ngayon. So anong ibig sabihin ng structural change? Kailangan yung ating ekonomiya maging resilient siya sa mga global shocks kagaya itong nangyayari ngayon. So how would you make the economy resilient? Ang kinakailangan dyan is palakasin talaga rin yung domestic production. Mhm. Kasi ang nakikita natin sa ngayon is that we are very exposed to external shocks because we are very reliant on importation. Mhm. So yan yung unang kailangan gawin, ano? Kasi kapag ka nag-increase ka ng domestic production, naging mas resilient ka, yung mga jobs na kung saan dapat napunta sa export sector, mapupunta sa domestic production sector. So imbes na we're producing, for example, to export goods, we instead produce to satisfy internal demand. Mhm. May ma-generate kang trabaho doon to replace the job losses Mhm. as a result of yung shock doon sa external sector. So yun yung kailangan mangyari. So we need to i-improve mo yung domestic production capacity natin. So maraming pwedeng gawin dyan. Government intervention, pwede kang mag-infuse ng funds. We need to attract foreign direct investment in order for that to happen. There are many avenues to do that, but ang goal dyan really is to maging yung sector natin ay maging robust yung production. Mhm. Imbis na tayo mag-rely sa importation, produce tayo marami. Ikalawa rin, mabilis lang, which is yung pagda-diversify din ng ating mga trading partners. Okay. So, kasi ang nangyayari sa ngayon, kagaya sa kaso ng trading natin, no, Ray, kung titingnan mo sa datos, number 1 trading partner natin is the United States. And then nandiyan yung ASEAN, nandiyan yung China, o iba pang mga bansa. Ang kinakailangan natin gawin is maghanap din tayo ng mga iba pang mga markets. And mag-innovate tayo ng mga bagong produkto na makaka-create tayo ng sarili nating demand for exports. Okay. So yun yung kinakailangan gawin. So we need to innovate. And again, innovation takes a long time. You have to alter the structure of the economy. But kung gusto nilang gawin yan ngayon, simulan, pwede namang gawin yan. Okay. Pero, di ba, Dr. Bato, kilala ang Pilipinas bilang isang consumer economy, not so much as a manufacturing economy. Will that have a toll sa atin, sa Pilipinas? Yung pagiging consumer sector economy lang natin? Alam mo kasi, Ray, maigin din naman na may consumption demand tayo. In fact, kung titingnan mo sa
sa GDP natin, halos mahigit 70% ng ating GDP consumption expenditures yan. Malaki talagang malaking chunk yan ng ating ekonomiya. Pero kailangan din natin na mag-diversify within our own economy. So internally mag-diversify din. So ano ibig sabihin? Instead of a consumption-led economy, by the way, when I say consumption-led, ibig sabihin yan yung domestic yan yung domestic consumption mo. Kailangan din natin mag-change in terms of yung sabi ko yung struktura from away from services going towards manufacturing. Kasi sa ngayon, ang ating economy is heavily driven by services. Yes. So kung titingnan mo yung sa kaso ng Vietnam is growing right now at 8%. Even with the global shocks na nararanasan ng mga bansa, Vietnam is still growing at 8%. Now, kung titingnan mo internally yung struktura ng ekonomiya nila, over the last 20 years, mas nag-shift sila heavily into manufacturing and less on services. Even yung kanilang agriculture sector, ay may manufacturing na involved. Yes. So kumbaga, hindi lang siya kagaya ng halimbawa, nagtanim ka ng bigas, ng palay, naging bigas, in-export mo. Sa kanila hindi, merong processing na involved. So kagaya halimbawa sa kaso ng mga saging, bago mo in-export yung saging na, as in yung mismong hilaw na saging, naging banana chips muna. O kaya yung kamatis, bago ka nag-export ng kamatis, ginawa mo munang ketchup o ginawa mo tomato paste. So merong nangyari muna na pagdagdag sa value added. So yun yung kinakailangan nating gawin ngayon. Kasi titingnan mo rin, nung panahon ni Marcos Sr., ang ating manufacturing was about close to half of our economy. Masa upwards of 45% ang manufacturing. Ngayon, ang manufacturing natin lumalaro na lang sa 13%. So, kumbaga, kinakailangan magkaroon tayo ng revival ng manufacturing. At since kapag ka nag-revive yan, pupunta na tayo sa nabanggit ko kanina lang na kailangan natin mag-increase ng domestic production para hindi tayo maging less reliant to importation. So, ang susi dyan, Ray, is paano natin mapapalagong muli ang manufacturing sector ng ating bansa. Kasi yan talaga yan ang malalaki ang value added. In addition, bago ko ibalik din sa iyo, Ray, from services to manufacturing, nangyari kasi, Ray, nitong mga last 10 years, talagang naging robust yung BPO natin. Yung business process outsourcing. In fact, may experience nga ako dyan, Ray, kasi meron akong research, kapapublish ko lang. Okay. Sa isang journal. Hindi ko nababanggitin yung publisher ng journal. And yung nung nire-revise nila yung aking paper into PDF format, ang kausap ko ay mga taga-Negros, taga Dumaguete. Oy, yes. talaga? Yes. Doon nila in-outsource yung journal which is based in London, the United Kingdom. Doon nila in-outsource sa mga taga Dumaguete yung pag-i-edit ng PDF. So, talaga? which is sabi ko, wow, I mean definitely it created jobs dyan sa Central Visayas or sa Western Visayas. But the thing is, because of the uncertainty sa tariffs kay Donald Trump, medyo nagiging uncertain na rin even yung BPO sector natin. So as a long-term strategy, what we need to do really is, how do you make your economy resilient? We go back to manufacturing, Ray. Kasi yung manufacturing, pag dyan sa Pilipinas, tinayo yung mga factories, at nandyan yung mga FDIs natin, mas stable siya at mas reliable siya to insulate our economy against these external shocks. Alright. Pero speaking of FDIs, foreign direct investments, Professor Bato, there was a study or report na lumabas na medyo I think sa latter part ng taong 2025, medyo humina ang FDI ng Pilipinas. Although naka-recover din naman siya I think pagpasok ng 2026. So, do you think the current political and social economic situation right now in the Philippines is attractive for foreign direct investments? Well, there are two things at play, Ray. Of course, it's internal and external. Yung external, yung nabanggit natin kanina, yung mga tariffs, yung mga global shocks, that weighs in on the decision of investors kung mag-i-invest sila sa Pilipinas. So, may external. Yun, Ray, wala tayong control doon kasi labas na sa atin yun. Yung internal, dyan meron tayong control. So, ano bang ibig sabihin ng internal na yan? Yung mga issues na nangyayari dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa isyong pampolitika, that weighs heavily on the minds of
investors. Mhm. Kasi halimbawa, kung titingnan mo rin, yung issue ng corruption. Kung ako yung isang investor, ay mag-aalangan ako mag-invest sa Pilipinas kasi imbis na yung kita ko mapunta lang sa akin, Yes. baka hati pa yung ibang mga government official natin. Mhm. Hindi ba? So, kumbaga, kasi meron tayong tinatawag ng mga petty corruption day. So, Alright. halimbawa, kung ako foreign investor, pupunta ako sa munisipyo, pupunta ako sa isang opisina ng gobyerno para mag-secure ng mga permits. Doon pa lang, hinihingan na ako. Hindi ba? So, kumbaga, that affects yung mga decision ng investor kung to invest. Di lang yun, Ray. Yung overall na sitwasyon pang politika. Kasi sa ngayon, nagiging uncertain din yung environment dyan sa Pilipinas. Mhm. Merong, naalala mo, itong nakaraang nagdaang mga buwan, may mga nagsampa ng impeachment Yes, yes. sa Pangulo. Ngayon naman, may impeachment muli sa pangalawang Pangulo. Tapos makita natin na may mga congressman tayo, may mga senador na mga nasasangkot sa issue ng corruption. May mga congressman na hindi pa rin napapanagot, no? Nasa labas pa nga ng bansa yung isa, hindi pa rin napapanagot. So kumbaga, Ray, kung ako isang investor, mag-aalangan ako mag-invest yan sa ngayon kasi may mga issue no? Hindi pa natatapos. Hindi lang yon. Yung sa kaso ng construction, kung titingnan mo, Ray, yung GDP growth natin nakaraang quarter was only 3%. Yes, And, yes. and if you will look at isa sa mga drivers ng mababang growth na yan is yung slowdown sa construction sector sa ating bansa. Mhm. And alam naman natin sa issue, kaso ng construction, you need infusion of capital and investment for that. And marami sa mga infusion na yan galing sa labas, Ray. So, kumbaga, if the Philippine government is, kumbaga, nagiging careful sila ngayon in terms of approving yung mga infrastructure projects, ako as an investor, mag-aalangan din ako kasi bukod sa profit, tinitingnan ko rin dyan, Ray, yung timeline. Alright. Kailan ko ma-realize yung profit ko? Mhm. So kung dahil dyan sa issue ng corruption, yung mga investigation, matatagalan bago ko ma-realize yung profit ko, back out muna ako. Hindi ako mag-i-invest sa Pilipinas. I would rather go to another country na mas mabilis ko makukuha yung return on investment ko. Mhm. So kaya definitely that will have yung issues corruption na yan, yung mga investigation, definitely has an impact on FDI inflows dyan sa Pilipinas. Ayan. Now, siguro, sa huling bahagi ng ating panayam sa iyo ngayon, Dr. Bato, kahapon, medyo lumakas ang piso kontra sa US dollar. I think bumaba siya sa 57.95 compared dito sa mga nakalipas na buwan na umabot halos ng 60. Pinakamataas yata 59.45. Pero ngayon, as of yesterday, Manila time, nasa 57.95 na lang. Okay, bumaba siya, na-break niya na yung 58 level. Do you think nagkaroon na ng intervention dito ang Bangko Sentral sapagkat ang sabi nga po ng Pangulong Marcos Jr., he doesn't want to see the peso reaching the 60 peso level against the US dollar. Meron na bang, sa tingin niyo po ba, meron ng intervention dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas and can we expect na lalakas ulit ang dollar sa likod ng mga geopolitical tensions pa rin, especially with Iran and the US? Alam mo, Ray, ito, secret nating dalawa ito, ha? Okay. Secret nating dalawa. Marami akong mga dating estudyante na nagtatrabaho dyan sa PSP. Okay. Kaya may secret nating dalawa to, may mga information din ako nakakalap dyan. Mhm. Ang pagkakaalam ko, Ray, is that the BSP has always been actually active in terms of intervening. Kasi Alright. ang goal ng BSP is to stabilize yung ating exchange rate. Kasi mahirap naman, Ray, kung malaki yung swings Malaki yung pagtaas at pagbaba. Yan ay nakaka-apekto sa napakarami utang panlabas, imports, exports, napakarami niya, even remittances. Mahirap yung kapag malalaki yung swing. Kaya ang ginagawa ng central bank dyan is ini-stabilize nila yan. Kaya I'm not surprised na nagkaroon ng intervention dyan nitong mga nakaraang linggo. Kasi nga, of course, for one, there's a political implication, no? If the peso breached 60, no? That will definitely look bad
sa gobyerno. However, what I want to caution, even the BSP, if they're listening, is there is a limit to intervention. Ray. Yan. May hangganan ng intervention. Kasi ang intervention, kinakailangan mo ng enough na dollars, for example, to infuse into the market para ma-stabilize. Meron ang import cover natin, 7 months, for example. Yung import cover, yan yung amount ng dollars na meron tayo or foreign currency para mabayaran yung ating mga external obligations. Meron din tayong gold na medyo nabawasan na, pero meron din tayo na international reserves. Meron din tayo special drawing rights. So meron tayo yung mga tools na yan, pero may hangganan yan eh. Kasi ang hanggat itong issue ng korupsyon, which is driving itong pagbaba ng FDIs na pumapasok sa ating bansa. At yung global uncertainty na nakikita natin at nakaka-apekto yan sa remittances na pumapasok sa ating bansa. Hanggat nariyan yung mga yan, it will create pressure palalo sa ating peso na lalo pang humina. And nabanggit ko nga kanina, may hangganan ang pag-i-intervene ng Bangko Sentral. So, wag naman sana Ray magaya ito. Kung maalala mo nung 1998, nung nagkaroon tayo ng Asian financial crisis, which really plummeted yung value ng Peso. ng halaga ng piso noong mga panahon na yan. Or even in 1983, nung nagkaroon tayo ng BOP crisis nung time na yon. So, sa nakikita ko sa ngayon, wala pa naman tayo dun sa level na yan. Okay. Pero ang aking kino-caution ko lang is that merong limits. May limits ang monetary policy. At I think na-mention ito, kung di po ako nagkakamali din ni Governor Remolona ng BSP, na may hangganan talaga ang monetary policy. He's true. Tama po yung pagkakasabi niya yan. There's truth to that. Kaya kino-caution natin na hanggat hindi na-address yung fundamental causes kung bakit humihina yung piso, the pressure will just mount and mount. Nadagdagan lang yung pressure na yan. Sana wag namang mangyari sa atin yung nangyari noong 1998 or noong 1983. Wow, talaga naman. So, well, dalawang bagay lang naman Dr. Batu. Yung pag humina ang piso, lumakas ang dollar, matutuwa yung ating mga OFWs eh. Di ba? Pati ako matutuwa rin. Kasi nagpapadala rin ako ng pera. Pag nagbabayad ako rin ng property tax, yes. nagpapadala ako dyan. I'm a taxpayer, pero dollars yung pinapadala ko para pambayad ng amilyar. Yes. Kung mahina ang piso, okay yun kasi malaki ang palit. So, meron ding may mga pluses din eh. Meron din. Pero siyempre may downside din yon pagdating sa local economy. Ano po, Dr. Batu? Of course. There's always two sides to this. Well, maraming salamat. Napakarami na naman natin na-discuss. Yung unang-una, yung bagong taripa na 15% ni US President Donald Trump. And then, of course, itong economic outlook natin for 2026 despite this ongoing pa rin na mga investigations sa mga anomalous flood control projects and the personalities behind this. And of course, yung kalagayan ngayon ng ating foreign exchange, yung ating peso against the US dollar. Again, Dr. Batu, hindi namin malaman paano kami magpapasalamat. So every time that we call you, you're always there for us. Maraming salamat, Dr. Batu. Always a pleasure to be in your program, Ray. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas. Ang ating pong Filipino-Canadian economist, live and direct from Canada, Dr. Michael Batu. Ayan. So yun ang yung 15% na ipapataw ulit ni US President Donald Trump. Ay nako, sa global economy, eventually damay ulit ang Pilipinas. Sabi nga ni Dr. Batu, may mga indirect effects itong 15% na ito na gustong ipataw ulit ni US President Donald Trump, no? At of course, napag-usapan din natin yung economic situation natin dito sa Pilipinas despite the ongoing political situation dito sa loob ng ating bansa sa Pilipinas, especially issues on corruption, and the impeachment process na nangyayari ngayon. Hindi pa natin maisasama dyan yung hearing na isinasagawa, yung confirmation of charges, and who knows kung papanik man ito sa trial stage
laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And of course, ang galaw at ikang estado ng Philippine peso as against the US dollar. Sana nga po ma-maintain man lang sa level na 57 ang palitan at wag nang pumanik sa 58 or 59 o hanggang sa 60 dahil sabi nga napaka hindi magandang imahe sa Pilipinas at sa ating ekonomiya. And malinaw na nabanggit ni Dr. Batu na talagang ang Bangko Sentral ng Pilipinas is intervening para po makontrol itong paghina ng piso laban sa US dollar. Pero may hangganan. Dahil kinakailangan magkaroon tayo ng sapat na dollar reserve ang bansa. Now, kailan maaring huminto ang intervention ng Bangko Sentral? That we have to wait and see. Okay? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Sana po nakapagdulot kami ng mahalagang impormasyon sa inyo ngayong araw na ito sa mga topics na pinag-usapan po natin with our Filipino-Canadian economist from Canada, Dr. Michael Batu. Again, maraming salamat po sa ating Global na Tayo team, sa ating Master Control, si Miss Susan Aison na nagbibilang ng dollar. Tinatago niya na yung dollar dahil sabi niya mahina ang palitan ngayon. Pag magpapapalit na lang daw siya ng $1,000 kapag umabot na sa 60 pesos ang palitan. Wag ganun. And of course sa ating Wirecast, of course si Hero. Ayan. At sa ating live audio streaming, kasama naman natin si Justin na taga Laguna na medyo nahirapang maghanap ng venue natin ata doon mukhang din na natin makikita yung ilan yun? 4 na lawa ba yan? Ano ba yan? Na 7 lawa. Yan. Mukhang, hindi, pwede pa naman natin puntahan. Okay? Sige. Yan yun. Wala naman travel tax dun eh. Wala naman travel tax. And of course, sa ating executive producer na si Miss Stephanie Vicente. Yan. Kamusta ka raw? Sabi ni Quincy. Okay. Sige. Anyway. May bago tayong, meron tayong bagong dito. Okay. Gagawa tayo ng baka sakaling gumawa tayo ng bagong programa, maski lang. Abangan po ninyo yung mga bagong mga bagong programa, ipa-plug ko na sa pagkakataong ito. Abangan po ninyo yung mga bagong programa na ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. At tabayanan po niyo yan, lalo-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers, at sa Filipino diaspora. Mahalaga po ito, I think, napapanahon ito mga bagong programa na ihahatid po namin sa inyo in collaboration with other government agencies. Lalo-lalo na pang pinag-uusapan po ay tungkol sa pabahay, sa housing. Yan. Alam ko na maraming mga overseas Filipino workers, kaya kayo nagtatrabaho sa labas ng bansa, ay upang unang-una mataguyod yung pag-aaral ng inyong mga anak, mabigyan sila ng magandang kinabukasan. At isa sa magandang kinabukasan na yan, masiguro na magkaroon kayo ng matatawag ninyo sarili ninyong tahanan, di ba? Your own house and lot. Ang problema, marami rin po nakakarating sa akin na nagkakaroon ng issue yung mga OFWs natin, both land-based or sea-based, pagdating sa pagbili ng bahay at lupa dito sa Pilipinas. Marami nagiging problema, lalo na pag ang biniling lupa nasa malayong lugar o kaya nasa subdivision, may homeowners association, maraming dokumento kinakailangan, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng litigation. Yan po ang susubukang bigyang pansin ng bagong programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po nyo yan para po sa inyo yan sa ating mga overseas Filipino workers. At hindi lang sa ating mga OFWs, maging sa mga Pilipino na nandito sa loob ng bansa. Alam ko maraming mga kababayan tayo dito sa loob ng bansa na nangangailangan ng legal guidance, pagdating sa issue ng pabahay. Lalo na kung may problema kayo sa homeowners association, sa developer, sa ahente, at sa marami pang mga proseso na dapat pagdaanan. Antabayanan po niyan sa susunod na mga linggo. Hopefully, by March, papasok na po yung bagong programa na yan sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.